ano pong mga basehan natin dito sa mga reklamo ninyo laban sa mga Duterte? Isa-isahin ba natin yan, Sen? Yes. Sige, para okay. din mas ma-explain natin sa mga kababayan natin. Some people, of course, diba? Dalawa yan dalawang isipin nila na kung saan kayong panig. Minsan, against the Duterte, sasabihin, ay, pakawala ng administrasyon. Kailangan may basehan. So, sige po. Go ahead, Senator. Okay. Ito pong mga cases na inihain ko, ito rin yung mga naimbestigahan namin sa Senado when I was still a senator. Kaso noong mga panahon na yon, talagang kontrolado ng Duterte administration yung iba't ibang sangay ng gobyerno. Specifically, yung hudikatura, mapa DOJ man, NBI at kung ano-ano. Kaya ang ginawa natin, yung mga ebidensya na kalap namin noong mga panahon na yon, ay hinawakan lang namin at ang plano is pagkawala na sila sa pwesto, yun ang right opportunity na i-file itong mga to. So una muna, yung plunder case na final ko kay Duterte at kay Bongo, no? Ito ay tungkol dun sa mga infrastructure projects worth 6.6 billion pesos na inaward nila Duterte doon sa tatay at sa kapatid ni Bongo, no? Yaan po kahit gaano mo paikot-ikutin illegal po 'yan, no? May conflict of interest, graft and corruption, and dahil sa laki ng halaga, plunder po 'yan. Biruin niyo, binigay nila inaward nila 180 plus projects ito doon sa Davao region na yun na nga, diretso mismo sa tatay at kapatid. So first degree of consanguinity ito, kaya pasok na pasok ito sa plunder. O yan, that's the first case. This is the plunder. And para lang po sa kaalaman ng lahat, we reached out to Senator Bongo para din po ma-interview namin to be fair, pero tumanggi po siyang magsalita. Yes. Okay. Go ahead, So, Senator. ang next na i-final ko ay itong tungkol sa illegal drug smuggling laban kay Pulong Duterte, Manscarpio, Nicanor Faildon, Charlie Tan, at Allen Capuyan, among others. Ito naman ay ukol dun sa 6.4 billion peso shabu shipment na nangyari nung 2017. Ngayon, liliwanagin ko lang, iba po ito doon sa ine-expose ngayon ni Jimmy Guban. Yes. I was gonna say yun. that. 2018 yon. Pero apparently, same personalities involved, no? Apo, ito pong sa inyo ay when? 2017. 2017. Apo. Ito po yung pinalusot po sa customs at nahuli nilang doon na lang sa warehouse sa Valenzuela. No. Dito ngayon sa kasong ito ay may nakalap tayo ng mga testimonial and documentary evidence na kung saan maliwanag na ang nangyari dito, ang pinakang drug lord dito is si Charlie Tan, who is a drug lord associate of Michael Yang. Na member sila ng triad ng Chinese mainland, whether Hong Kong or Macau, iba-ibang triad branches yan . So pare-pare silang triad branch ni Pulong, si Charlie Tan at saka si Michael Yang. Ito naman si Michael Yang at si Manscarpio, by virtue of their being a member of the first family, sila yung nagpo-protect at nagfa-facilitate nung smooth entry and exit nung mga kontrabandong shipments, no? So sila ang nagsisigurado na hindi mahuhuli itong shipment na to.